Sa Ginoo sa higayon nga iyang gihatag kanato nga maka-share na ko usab actually duha na nako ning balik diri. So sa tinuod lang igsuon, wala jud ko nag-expect nga akong mahimong speaker diri sa ilang Thanksgiving. Kami nga family is naami GC, kami sa Servilia family. Nag-video call mi nila Pastor Rex and then lingon sila nga ang murag tentative ninyo nga Thanksgiving is October 27. Dinana ko nga muadto ko anak ko. So wala sa ko huna-huna himo yung speaker sa tinuod lang. And then migara-gara ay wala siya migara-gara ni ano siya nga sige adto nga ikaw ang imong speaker and then ikatawa ko. Kay sa tinuod lang igsuon wala jud ko na expect kay personally makaingon ka nga kinsa naman ko. Kini bago na kong graduate, as active graduate, basta pagbangitan nga pastor nga pwede mahimong speaker. Pero igsuon akong ingon sa inyo mga, bisan pa man gamay ang inyong tanaw sa inyong kaugalingon, once ang Ginoo mo ingon nga pagagamiton kaniya, He will make you qualified. Amen? So wala pa to, nag-meeting daw mo, so, wala din ko na-expect na ito, no? So, pag-meeting ninyo, i-suggest man daw. So, ang napilian is ako. So, dato nakaana ko nga ako giday mo ang gusto, Lord, ng pagagamiton. So, salamat din sa Ginoo nga nakaroon anak ako karon sa inyong atubangan igsuon nga pagagamiton niya diya sa iyang pulong. Amen! Hallelujah! Gusto na ko palikon sa inyo pagbasa ang ato ang teksto sa Bisaya, diri sa John 6. John 6, diri ako magsugod sa verse 10. Chapter 6, John chapter 6, verse 10. Si Jesus mingon, palingkura ang mga tawo, karon may daghang balili ni adtong dapita. Pusa ang mga tawo naglingkod sa idaghanon nga may 5,000. Pusa miguha si Jesus sa mga tinapay ug nagkapasalamat. Gibahin-bahin niya kini sa mga tinun-an ug ang mga tinun-an sa mga naglingkod ingon man nga usab ang mga isda kutob sa ilang buot. Ug sa nangabusog sila, miingon siya sa iyang mga tinun-an, tiguman ninyo ang mga tinipik nga nanghabilin aron walay mausik. Pusa, gitigom nila o gipuno ang napulo o duha ka bukag sa mga tinipik gikan sa 5 ka tinapay nga sibada nga nanghabilin ni adtong pagkakaon. Pusa sa pagkakita sa mga tawo sa ihanan nga iyang gibuhat na nag-ingon sila, kini sa pagkamatuod maugayod ang manalagna nga nagani sa kalibutan. Amen? So, ang atong di makaroon igsuon, dalong tamo sa the God who is more than enough. Kung sa Bisaya pa, ang Diyos nga labaw pa sa igo. Amen? Hallelujah. Kinsa good ang dili gusto og sobra. Amen? Kinsa dili gusto og labaw. Sa ato gani, enough na gani ng sakto. How about more sobra? In ana mag-provide ang atong Ginoo igsuon, He is more than enough. Amen? Hallelujah. So atong pagkahisgutan karon kung unsa ang atong Ginoo, kung unsa siya nag-provide sa 5,000 nga tao sa unang panahon. So, gidescribe ang Ginoo nga He is more than enough. Sobra pa sa labaw pa sa igo. Labaw pa sa sakto. God's provision. Kini ang panahon nga imong hinumduman sa tibuok tuig yun sa kapagpanalangin sa tungkol nga Dios. Sa tibuok tuig luyos sa mga temptation, luyos sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. How God provide your needs, how God lift up kaniya every time ka ma-down sa imong kinabuhi. Amen? Kini ang panahon. So, kini Thanksgiving is a public acknowledgement. Buot pasabot, dili ni siya pwede nga isikreto-sikreto lang. Kung pwede pa gani, o ubay-ubay lang, mag-invite yun ta kay bukanin mo ni siya ang celebration, a public celebration nga. Imo ipagpasundayag
sa pang tao how God is good in your life. Amen? So, sa atong gibasa kaniha, ang 5,000 nga gipakaon sa Ginoo is a powerful nga demonstration, a powerful example how God provides. Hallelujah. Una natong pagkaisgutan karon igsuon ang testing na experience sa disciples si Jesus. Dito sa before niya napakaon ng 5,000. So pagsunod-sunod sa mga tao ng Jesus nga pagsunod-sunod nila nakita ni Jesus ang mga tao ingon siya kang Philip asa man ta mo kuha o ato ipakaon ani mga tawhana. Ningon si Philip nga gamay lang kaayo ang chance nga mapakaon na kaning nga mga tawhana. Imagine mo yung 5,000, about 5,000 lang giingon dito pero dili na siya exact 5,000. May mga basig sobra pa sa 5,000. So, sa ato gani panahon ron, bisan pag birthday lang ka, mo ka mag-birthday lang to simple lang. Pero yung testament, kulang lang ba? No? How much more kaning 5,000? Asa ni mo ni kwaon? Kung mo hunaon, asa mo ni kwaon ni 5,000 ay pagkaon na ako i-provide ini nga 5,000 ng mga katao. So dato igsuon ang testing sa ilang kinabuhi. God already knows your needs, but He will test you. Basahon na, ingon dito siya dito sa verse 5 to 6. Diretso na sa 6. Kiniya siya nga, o kini iyang gipamulong sa pagsulay kaniya, kay siya sa iyang kaugalingon na hibalo kung unsa ang iyang pagabuhaton. Kabalo na daan si Jesus unsa iyang pagabuhaton. Pero nganong nangutana pa man siya ka Philip. Kay tungod, ditistingan niya ang pagtuon ni Philip. Inaana pud ta mga igsuon. Maybe sa tuwa karon labi na sa Corby Church pa ako. Pag ingon ni Pastor Rex, mag-Thanksgiving na ta. Unsa man? Makamutay ta, mag-pledge pa ta or unsa? Sa maingon mo sa dili ang uban kaninyo dire, nag-pledge pero wa pa kabalo sa kwaon. Yes, tinuod na siya. Kay sa kalisod sa kalibutan karon mo kayo asa na ko kwaon. But ignata ka igsuan, you are in the process of testing. Gitestingan ka sa Ginoo, gitestingan sa Ginoo ang imong faith. Like Philip, kabalo na daan ang Ginoo sa iyang pagabuhaton, but iyang gitestingan si Philip. Amen? Hallelujah. Even ako isuon, sa tinuod lang, dili dyan ako di dyan tabi ko kadayon. Kaya laging, wala pa ko'y anak isuon, so ako ang mga anak, is mga iro na ako. Kaning mag-alaga tao iro para magbantay sa balay, ang nahitabo, di na noon na ito mabiyaan ng iro, kaway mo bantay. Nana ang nahitabo. So, nagproblema na ko, kaya akong isaligan niya, pag umangkon sa kumbana na ay busy daw siya, busy. So, kulong-kulong, saon naman ako ni Ron. Saon naman ako ni. So, nakaanan ako nga, ay si Pastor Sortilla na siguro mupulian ni sa kuha. Patunaw na ako. Dili ka madismaya ang tagapako anin. Mo to nagpray ko anak ko, Lord, kung kabubuton nimo nga ako imong pagagamiton, you will make a way. Amen. So ang Dios kahibulungan igsuon, naghimo siya paagi. So nahinumduman namo naghatag ang Ginoo og wisdom. Nahinumduman namo ang old nga owner sa mga iro. Di man ko basta-basta mabili na mga iro kay mga dagko, mga American bully. Di siya pwedeng ibili na bisag kinsa kay na basig paakan ba. So, nauna-unaan na mo ang old nga owner sa mo ang bully. Huwag among itry. Huwag ang Ginoo na mo hatigsuon. So, ani ako karon sa inyong atubangan. Madaugon! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Yes. Hallelujah! So, muna igsuon mo, agi man ta sa testing sa kinabuhi. Mo agi ra na igsuon. Agian lang na nato. Di nato na tambayan. Amen! Hallelujah! Next, never despise small beginnings. Dili nimo
kaning malingiton ning pagsugod sa mubo, pagsugod sa ubos, pagsugod sa gamay. Hallelujah. Sa verse 9, katong pagpangutana ni Jesus nga unsa asa na to kwaon ang ato ang ipakaon ani nga tawhanan. Then na-discover ni Andrew igsuon ni Simon Peter, na-discover niya nga naay usa ka bata nga naay dala. Usa kay ni bata mo ba inuoy kining barod ka nang magamit ba? No, ang bata ang naay balon. Ang bata ang naay balon, Girl Scout siguro, or Boy Scout, parang handa. Hallelujah. So ang bata naa siya gidala nga tila 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Pero igsuon from that 5 ka tinapay ug 2 ka isda nagsugod ang pagpamuhat sa tumboy ni Dios. Amen? Hallelujah. I-recognize ni Andrew nga dili na siya enough. So, atong i-remember igsuon ang principle sa mustard seed. Kani dayang mustard seed igsuon is kining liso na siya nga gamay kaayo. Pinog ayo sa katanan. Pero pag once mo dako na siya, dako kayo siya mapunani. So, kung baka search mo, makita ninyo nga, dako kayo siya, o mahimo siyang shield. Mahimo siya ka ng salag sa mga langgam. Sa kadako niya. So, ilan na igsuon. Basahin na to sa Matthew 30:31-32. Dito about sa bingay sa mustard seed. Ngun siya nga, lain na usab nga sambingay iyang giasoy sa kanila sa pagingon ang gingharian sa langit sama sa usa ka lugas nga mustasa nga gidala sa usa ka tawo o gipugas niya sa iyang uma nga sa pagkamatuod mao ang labing jutay sa tanang mga binhi apan sa matuo na labi pang dako sa mga utanon ug mahimo sa usa ka kahoy nga mao ang mga langgam sa kalangitan nagadugong o nagabatog sa iyang mga sanga. Amen? So, mo inaingon mo nga, ayag kumpiyansa sa gamay. Awas Pastor Rex, small but terrible. Amen? Praise the Lord. Dili man niya ihatag tanan sa imuha, ihatag ibahin-bahin. Ibahin-bahin ang gasa. So salamat kay sa Ginoo sa kaning talent ni Pastor Rex. Nga, talented kayo nga, kaning nagamit ang iyahang gasa para sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Gusto po na ako i-share ang amuang testimony sa kumbana. Sa wala na kabalo, ang akong bana is himaya sa Ginoo. Naka-abroad siya sa Australia. So 5 months na siya. So before ang amuang journey, first is tagusan niyo na siya nagpuyo sa una, and then gipapili siya sa iyang papa. Unsay mo pilion? Motor o college? High school siya ata boy pag-graduate niya sa high school. Unsay mo pilion? Motor o mag-eskwela kag college? Daghan pog sulsol, daghan marites, daghan kining marisol. So, dito ko siya sa mga sulsol, moto nga iya gipili ang motor. So, ang nahitabo, wala siya kag-graduate o college. And then naabot ang time nga gihingan siya sa iyang igsuon nga pagtrabaho diri sa Santo Tomas. So naabot siya sa Santo Tomas. Dito na nagkailang iso. Ina na ko i-share ang love story kay malangan na ta. Hallelujah. So mo ilong dangkod nga nagkailang sa Santo Tomas. Abot siya sa Santo Tomas. And then first na iyang trabaho is sa boyahan. And then naabot siya og kabuyan. And then para ma-short ang story, pilang katuig niabot ning mga sakit sa ESF. Naigo ang iyang gitrabahuan nga piggery, and then namatay tanang baboy. So nakurot. So nawatan siya trabaho. And then pila kay mga sa katuig siguro niabot po ning opportunity niya sa laing lugar nga pantukan, and then nakatrabaho pa siya dito. And then wala ning naabot po ning opportunity sa iyahan ning Australia. Kay piggery man niyang trabaho dito. But then, pag once nga dili ka graduate o college, bisod kayo siya kay exam pa man kaog IELTS. And then na-exam siya, wala siya kapasahan. Dito na niana siya sa kuha.
kung nakagraduate lang siguro ko og college, dili na unta ko maglisod karon. Pero may anak ko sa iya igsuon. Siguro kung ni-graduate ka og college, wala ka naabot og Santo Tomas, wala ka nagkaila, wala ka nakatrabaho og pigiri, o wala nang opportunity karon sa imuha. Ana igsuon, usahay kanang murabi ta mo yung nga nganong ubos kaayo ko Lord, nganong sila nga wala man nagapangalagad sa imuha, taas man sila, nganong indot man ilang kinabuhi, nganong ako inani naman ko Lord. But dili nato maliiton igsuon ang pagsugod nimo sa ubos. So, nagsugod akong bana sa pigiri, and then moto siya nga naabot ang opportunity, so siya kapasar sa exam, pero naka-eskwela man na siya o pastor, so nakatabang ang iyang pag-graduate sa pastor, so mubuto siya ang maraming mo nga gigamit niya sa iyang visa. So praise the Lord. Pagkabubuton sa Ginoo, matuman yun isoon. So, nga nung ginashare na ko sa inyo, akong ginashare na dili na to mali ito ng atong situation karon. Dili na to kining mahayon na tong Ginoo ba nga kanang sa man ni Lord nga nang inani man for me akong situation sa akong kinabuhi. Inanay son, but dili na to maliiton ang mga pagsugod nato muagi gyud ta sa ubos igsuon. Dili pwede nga pagkuan mo sa hagdan ang ka diretso. Dapat mo ang yun ka, mo step by step. So magsugod yung ka sa gamay. Basta aso tayo magsugod ang dako. Oh, di ba? Magsugod ang dako sa gamay. So kung unsa ang imuhang sitwasyon karon, kung unsa ang naa sa imuhang karon igsuon, pasalamati. Kay ang Ginoo, sa naa kay mo situation karon, maybe sa imuhang pag-eskwela, mabot ang panahon may mukhang professional. Amen. Sa imuhang obedience to the word. Pagprepara sa promise sa Ginoo o pagtuman sa iyahang pulong. So first is ang testing sa imong kinabuhi, and then small beginnings. Ikatulo, diri na ning obedience. Pag once mo obey ka sa Ginoo, siya na ang mahimong in charge. Siya na imuhang driver. Amen? So, bisan unsa nimong buhaton, pag wala ka Lord, ikaw na'y bahala. Pasahero ko nimo, ikaw driver. Pasahero. So, amen? Kung pag once na Ginoo mo drive, siya na ang imuhang kanang mahimong driver sa imong kinabuhi. Kung siya na ang mo take Jesus takes the wheel, gatugot na kana. So, si Jesus na ang mo take over sa imong kinabuhi. So, diha na isuon. Maangkon nato ang atoang mga gipangandoy. So pagkuha ni Jesus sa tinapay, pag-ingon niya sa iyang mga disipulo, ihatag sa mga katawhan. Una-una nato, unsa kay una-una sa mga disipulo ato nga time, no? 5 ka tinapay, 2 ka isda, nalingaw si Jesus, ihatag sa mga katawhan. Saan mo ipaghatag? Yung pila naman ikaw buo. But kining obedience is partner niya in trust. Pagsalig. Once ma-obey ka sa Ginoo, dapat naakay pagsalig dira sa iya ha. So, misalig sila. And then, dirita karon sa ikaupat, which is multiplication. Di-multiply sa Ginoo ang tinapay o ang isda. Hallelujah! Our God is the God who is more than enough. Amen? Hallelujah! So, Jesus give thanks to the loaves and the fish. So, tanawon na itong sequence ha. Paghatag kay Jesus sa tinapay o isda, di-bless niya, ipasalamatan niya. And then, dihatag sa mga disipulos, dihatag sa mga katawhan, and then, nanobra pa. Hallelujah! Gingon niya dito nga, ang 5 kabukag ay, 5 kabukag ba ito? 12. Sorry. Ang 12 kabukag na puno pa. No? 5,000 na ganito. Ang gingon pa ganito, basahon na ito dito sa verse 11. Ingon siya nga, busa migiya, may kuha si Jesus sa mga tinapay ug sa nakapasalamat,
kini sa tinunan o ang mga tinunan sa mga nanaglingkod mingon o usab ingon usab ang mga isda kutob sa ilang buot. Buot pasabot ani igsuon, dili na sila isa-isa. O kalingon man na hatagan niya kakaon sila kutob sa ilang buot. Kutob sa ilang gusto, meaning unlimited. Yes. Amen? Yes. Inaana magpanalangin ang atong buhay nga Dios unlimited igsuon. Hallelujah. So dito igsuon pagtuman sa iyang mga disipulo dito na ang multiplication. Ingon sige ingon sa Philippians 4:19. Kita tanan. But my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Amen. According to His riches. Kung pribadong Ginoo, dato ang atong Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So sa imo mga naagihan igsuon, sa testing sa kinabuhi, sa pagsugod nimo sa ubos, and then you obey, and then ang imong gikinahanglan, ang imong kinabuhi mo nag-multiply. Hallelujah. Karon kay Thanksgiving man ato, unsa man atong pagahisgutan? Atong pagahisgutan unsaon nato pagpasalamat sa tunggoy nga Dios. Hallelujah. Amen. Pinakauna, remember God's goodness. Atong hinumduman ang pagkamaayos sa atong buhay nga Dios. Kaya the more nimo hinumduman ang pagkamaayos sa atong buhay nga Dios, the more nimo ma-realize, wow, kamaayos sa atong Ginoo. Giun sa man akong to. Giun sa man pag-provide atong nga panginahanglan niya. Sakto ra man akong income. Sakto naman pero patingala na lang ka sa iyang pagkamaayo. Amen? Hallelujah. So Thanksgiving is the time in which to reflect on all the wonderful ways in which God has been good to you and your family this year. 1 Thessalonians 5:18. Everything give thanks. Lawan na sa tulungan. Everything give thanks. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Basahon na to sa Bisaya para mas nindot siya igsuon. Mas masabtan na to. Magpasalamat kamo tungod sa tanan kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo alang kaninyo. Magpasalamat kamo tungod sa tanan. Ang pangutana igsuon. Ningon man ang Ginoo magpasalamat ka sa tanan. Na umuabot ka sa testing sa kinabuhi. Moabot ang kawaladon. Moabot ang sakit. Moabot ning pagkagubot sa pamilya, ining conflict sa mong amigo or bisan unsa, makaingon magyapon ka nga God is good. Kaya ganing ingon nga God is good all the time and all the time God is good. Usahay maka-question ka no? Nga, pero ang buot ipasabot ana igsuon. Nga ang Ginoo sa iyahang pagkaginoo, siya gyud is always good. Even ang situation is feeling good, still our God is good. Muna siya abot, pasabot, luyo ka, nagkasakit ka, ang Ginoo nag-ayo diha kanimo. Luyo sa imong kawalaton, ang Ginoo nag-provide sa imong gikinahanglan. Amen? Luyo ka, nagka-conflict ka sa imong mga igsoon o sa imong pamilya, mas naging close ang iyong relationship. Inana. So, makaingon ka nga, sa tanang higayon, sa tanang sitwasyon, sa tanan, ingon ng Ginoo, pasalamati siya. Amen. Uno ang number 1, remember God's goodness. Ikaduha, nga paagi sa pagpasalamat. Repent and forgive. Uy, apil daya basura? Repent and forgive sa pagpasalamat? Yes! Importante kayo ang repent and forgive. Importante kayo ang pagpasaylo, pangayong pasaylo, panghinumsul, o mangayo tao pasaylo. Ngano? Once nga nakay kasuko sa imong kasing-kasing, once nga kaning nakay pagduha-duha, kaning suko bitaw ko permente, magkaingon ba ka nagsalamat? Dili yun. Kanang ang imuhang baba na lang permente is negative ang gawas imong baba.
Tungod kay naay kasuko, naay sala sa imong kasing-kasing nga wala pa nimo i-confess ni sa tunggoy nga Dios. Ingon siya sa 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. To cleanse us, limpyuhan ta niya sa dili nato pagka-righteous. Hallelujah. Sa usa ka component sa pagpasalamat is dapat mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Ug mangayo po tag pasaylo sa atong isig katawo. Dili pwede ka mo ingon nga nanghalagad dito ako sa Ginoo, nagpasalamat dito ako sa Ginoo, pero wala ka nagpasaylo isuon. Kawang lang gihapon ang tanan. Dili dawaton sa Ginoo ang imong pagpasalamat, dili dawaton sa Ginoo ang imong mga pagdagi kay naay nakapugong. Naay barrier. So, basahan nato sa Matthew 18:21 to 22. Unya, sa idool kaniya si Pedro, mingon, Ginoo, makapila ko ba pasayloa ang akong mga igsuon nga makasala batok kanako? Hangtod ba sa makapito? Si Jesus maingon kaniya, wala ako magaingon kanimo nga hangtod sa makapito, kundi hangtod sa kapito. Unsay buot ipasabot ani igsuon? Ang buot ipasabot ani nga once makasala ka, once nga masuko ka, once nga kani makasala imo ikasagsid ka tawo, pasayloon gihapon nimo siya. Amen. Bisag balik-balik na. Balik-balik naman, oy. Di pa sa'yo naman ako siya, pero gibuhat, gihapon niya. Nga naman. So, kinanay, so di ko na ginawa, dili lang ikapito, pero 77 times. 70 Hallelujah. 70 times 7. So, when you said times. 490 times a day. Right ka humanan. Mura siyang bot ka sa butik suon. Hallelujah. So sama sa kong ingon ganiya, dili paminawon sa Ginoo ang imuhang mga pagdayig o pagpasalamat o imong mga pag-ampo kung naay baba. Psalm 66 verse 18. Kung sa akong kasing-kasing nagapalandong ako sa kadautan, ang Ginoo dili mapakadalinghog kanako. No? Yun siya. Kung ang kasing-kasing nagapalandong sa kadautan, dili magapatalinghog, ang Ginoo dili magapatalinghog kanako. So dili siya maminaw isuon. Naay babag. So isuon atong huna-hunaon. Atong huna-hunaon sa makadaghan. It's up to you. Ikaw na maka-decide sa imong kaugalingon kung magpasaylo ba ka, kung mangayo kag pasaylo. Hallelujah. Ikatulo, nga paagi sa pagpasalamat. Offer the best unto God. Amen. Atong ihalad ang pinaka-the best. Pinaka-maayo diha sa tunggoy nga Dios. Unsa man ma-offer na to sa Ginoo? First, our time. Yes, nakita na ko gahapon, pag-abot na ko diri gahapon, busy na kayo sila. So, ma-appreciate nimo ang Angkor Bay Paco. Very supportive. So, inyong gigahin inyong time for the work of the Lord. Inyong gigahin inyong time para sa kaymayahan sa tunggoy nga Dios. So, nalipay ang atong ginawa na igsoon. Amen. Isa na sa imo the best na pagpasalamat, isa na ang pinaka-the best nimo nga ma-offer sa tunggoy nga Dios ang imong time. Hallelujah. Ikaduha, nga ma-offer nimo sa Ginoo is our talents, our gifts. Hallelujah. Romans 12 verse 6 to 8. Busa, sa gipatunan ta ang mga kalain-lain nga mga hiyas, sumala sa grasya nga gihatag kanato. Kung sa pagpanagna, pagagamiton ta, ingon sa sukdanan sa pagtuo, kung sa pagkamalagad, ihalat ta ang atong kaugalingon sa pag-alagad, o
ug siya nga nagatudlo sa iyang pagpanudlo. Kung sa pagpanambag kanunayon niya ang iyang pagpanambag ang magahatag sa kinasing-kasing gayod ang nagapakita ug kaluoy magbuhat uban ang kalipay. Amen? Ingon siya nga, naatay nagkalain-lain nga hiyas. Naay hiyas nga kung maayo ka sa pagtugtog, maayo ka sa pagkanta, sa worship team ka. Kung maayo ka during sa preparation sa Thanksgiving, maayo ka muluto, dato ka sa cooking committee. Or kung maayo ka mag-design sa decoration, maayo ka musayaw, maghalad kag sayaw sa tumboy nga Dios. Kung maayo ka manambag ka sa mga igsuon nga nangaluya, discourage. Amen? Hallelujah. So, ang atong mga talent at atong mga gasa is ihalad nato sa tungboy nga Dios. Hallelujah. Ikatulo is our treasure. Ang atoang kwarta. So part na sa itong pagpangalagad, part yun yung kwarta. Amen? Kaya gipanalanginan mong punta sa Ginoo sa financial. So, angayan lang siya nga ihatag po ang unsa ang the best nga para diha kaniya. 2 Corinthians 9:7. Ang tagsa-tagsa ingon sa ginatuyo sa iyang kasing-kasing, dili nga adunay kasubo. Bisan nga sa mga kinahanglan kay gihigugma sa Dios ang humalatag nga malipayon. Huh? Yes. God loves the cheerful giver. Ang pangutana igsuon, kung nagahatag ta sa Ginoo, malipayon magita. Wala na nag-amen. Hallelujah! Ingon siya nga, maghatag ta sa atong kanisin-kasing according sa imuhang according sa tuwan sa imong burburayok sa imong kasing-kasing. Kasi gusto ingon sa imong kasing-kasing nga ihatag nimo. So, atong ihatag, atong i-offer ang the best sa Ginoo, pinaagi sa tuang treasure, pinaagi sa tuang kwarta. Hallelujah! So, dili ni mahimong successful nga Thanksgiving kung wala nato i-offer ang atoang the best sa Ginoo, pinaagi sa itong mga financial. So, kabalo ang Ginoo igsuon sa inyong kasing-kasing. Kabalo siya sa inyong desire. So, ang Ginoo mo ay magagabalik sa pinulok na panalangin diha kaninyo. Hallelujah! Ikaupat, count your blessings. Iha pa ang imuhang panalangin. Sige, itong kanta. Count your blessing, name them one by one. Count your blessings, See what see God what has God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Amen? Hallelujah! Dili na to ihapon ang atong failures, dili na to ihapon ang mga nanglabay na igsuon. Ihapon na to atong panalangin. Kung ma-amaze ta, unsa ka maayo ang atong buhig na Diyos. Hallelujah! Hatagan ta mo sa mga pipila ng mga panalangin sa Ginoo nga atong naangkon. Pinakauna, salvation. Ang kaluwasan. Pinaka-the best nga atong naangkon nga panalangin na gihatag sa Ginoo ang kaluwasan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. The best kaayo nga panalangin nga atong naangkon nga Kristohanon. Kung wala ang salvation, kung wala ang kaluwasan nga gihatag sa atong Ginoo, asa na karon? Nagkatibulaag na kita. Nanata diha, asa ta karon? Wala ta diri karon sa simbahan. Pero kay giluwas ta sa Ginoo, aliyata karon. Amen. Hallelujah. Ang salvation, ang kaluwasan na gihatag sa atong Ginoo ay pinaka-the best nga blessing nga iyang gihatag sa atoa. Hallelujah. Ikaduha, sa atong naisgutan ganiya sa mga paagi
sa pagpasalamat ang katong repent and forgive. Karon na pod, isa sa mga panalangin sa Ginoo ang atong naangkon is ang forgiveness of sins. Gipasaylo na sa Ginoo ang atong mga sala. Amen? Isa sa panalangin niya atong naangkon, gipasaylo ta sa Ginoo, although balik-balik pod usahay atong sala. Hallelujah. Pero igsuon, pag once ka nangayo ka og pasaylo sa Ginoo, ug ipangayuan na nimo na og pasaylo, dili na nimo dapat balikan. Pag once gibalikan nimo na, dili na siya sincere yung mga pasaylo, nagmahay lang ka. Pag once ningon ka nga, Lord, pasaylo ako ani nga sala, pasaylo ako Lord. Ako nang ginakumpisa ini, dili na nimo balikan pa. Amen. Muna siya tinuod nga pagpangayong pasaylo. So, the best po gihatag sa Ginoo sa ato ang panalangin, ang kapasayloan sa ato ang mga sala. Hallelujah. Ikatulo, kining guidance, giya. Paggiya niya sa ato. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. He shall direct thy paths. Ang Ginoo mo ay mahimong giya nimo sa imong dalan. Sa imong ngit-ngit nga dalan, pag once ng Ginoo mong giya sa imong siya maguna, siya ang kahayag. Hallelujah. So the Lord promises to guide and direct the steps of those who seek His wisdom and follow His commandments. So isa sa mga panalangin sa Ginoo kining paggiya niya sa tuwa kung asa lang mo adto, kung buhaton ba nako ni or kung asa ba yung pabubuton Lord. So ang paggiya sa Ginoo mo isa nga makatabang sa tuwa. Ngayon, i-direct ang atong paths once nga magsalig ng tadya kanina. Hallelujah. Ikaw pa, usahay man-neglect na ito nga panalangin sa ito ang kinabuhi ning peace. Kalinaw. The best po kaayo nga panalangin na atong naangkon sa Ginoo ning kalinaw. Kini upang dato, dili man tanan, wala sila'y kalinaw. Daghan kay sila kwarta, pero wala sila'y kalinaw. Wala sila'y tinuod nga kalipay. Kining sige na sila upang ita o kwarta niya, wala sila nangalagad, wala contentment. So dili gapon sila happy. Wala peace ang ilahang pagpamuyo. Pero pag nagani kay peace sa imong kinabuhi, lami kayo mamuyo igsuon. Wala kay kaaway, wala kay ining kalaban. Hallelujah. Philippians 4:7. Kung ang pagigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot, magabantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga hunahuna diha kang Kristo. And the peace of God which passeth all understanding. Hallelujah. So God offers a peace that surpasses human understanding. Kung sa tanang nagasalig diha sa iyaha, siya ang mag-guard sa tuwang kasing-kasing o huna-huna o maghahatag sa tuwang kalinaw. Sa presensya mo may kalinaw ako. Amen? Sa presensya sa atong buhay nga Dios adunay kalinaw. Kung isa na sa mga panalangin nga atong naangkon diha sa pagpangalangad sa buhay nga Dios. Ang kalinaw. Hallelujah. Ikalima, pinaka-common, provision. Ingon sa pag-provide sa Ginoo sa imuhang mga panginahanglan. Matthew 6:31-33. Ngunito, seek ye first the kingdom of God. But atong basahon, gikan sa 31-33 para atong mas masabtan ang iyang gusto ipasabot. Musa, dili ka mo magkagool sa pag-ingon. Unsa ang atong pagkakanon? Kung unsa ang atong pag-aimnon?
kung unsa ang atong igabisti. Kay ang mga hintil nagapangita niining tanang mga butanga. Kay ang inyong amahan nga langitnon nahibalo nga kamo adunay kinahanglan niining tanan. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong ug nga tanang kining mga butanga igadugang kaninyo. Amen. Ang Ginoo mag-provide sa imong gikinahanglan. Pero buhaton po nato atong part igsuon. Dili bitaw ta kanang kaya bitaw ang usa ka bata nga magsigig pa kayo sa mama niya lain kay batasan. Usa kayo ni mama murag maglisod og hatag ba. Pero pag once nga kanang mukutan kayo ang anak bisag dili pa mangayo dalan ako. Yung anak no? So pag once nga kanang gituman ka sa kabubuton sa atong Ginoo, pag once nga kanang giuna nimo siya, automatic mag-provide ang Ginoo sa imong panginahanglan. Hallelujah. God promises to provide for the needs of His people, assuring them that He will take care of them. Hallelujah. Next is our strength and comfort. Ang atong kusog og sige, ni comfort. Pag masabot sa kaning comfort. Pag atong Holy Spirit mo atong comfort. He is our strength and our comfort. Liwa sa Ilocano. Psalms 23:4. Hindi comfort sa Ilocano. Sa Bisaya. Si comfort sa Bisaya. Comfort. Oo, bisan magalakaw ako sa latas, sa walog sa landong sa kamatayon, ako walay kahadlok. Sa bisan unsa nga dautan kay ikaw nagauban ka nako. Ang imong baras ug ang imong sungkod kini nagapalig-on ka nako. Mo siya nga, though I walk to the shadow of death. Even nga kanang naala ka sa time nga kanang nga sa imong kamatayon. Dili, ayun siya nga, I will fear no evil. For the art is with me, thy rod and the staff, they comfort me. So, mo ang Ginoo ang maga-comfort sa tuwa igsuon. Isa sa mga panalangin nga atong naangkon is kining comfort. Kining strength. Basahan nato sa Isaiah 41:10. Ayaw kahadlok kay aniya ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imo Dios. Pagligon, pagaligonon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw, oo, ituboy ko ikaw sa akong tuong kamot sa akong pagkamataron. Hallelujah. Nga ayaw kahadlok kay aniya ako uban kanimo. Hallelujah. Pag ang Ginoo magauban ka nato igsuon, siya atong mahimong strength. Dili maiwasan sa ato ang mga Kristohanon moabot ning kaluya. Amen. Even mga pastors maluya igsuon, labi na og makita niya nga daghan og empty nga kuan lingkuranan. Sino ana-ana? Paabot. Si Pilingi ay. Tasa kayo lingon. So sana siya nga kanang makapaluya sa mga pastors igsuon. Pag makita niya nga ang bisag dili na to ingon nabiya kay favorite seats. No, naay kanang paybalinte lingkod sa tubangan, nabiya lingkod sa likod. So di jud ka kay kasi igsuon pag wala kasi mong lingkuranan, nawa gyud. Klaro jud kayo. Tama. No? So, una siya isa nga makaluya sa pastors igsuon. So,
So dili maiupiwasan nga maabot ni sa tuwa ning mga kaluya. Pero ingon ang Ginoo nga siya ang atong kusog. Ayaw kahatlog ana siya. Kaya gumako ko maga-comfort diha kanimo. Hallelujah. So, mo to siya ang isa sa mga panalangin nga atong angkon sa Ginoo, ang kusog, ang comfort na iyang gihatag kanato. Next is kining joy. What's the difference daw aning happy of joy? Kining happy, kining happy, wala siya ka ng panandalian lang bitaw. Pag happy ka, ay happy kay ko karon. Pero ang joy, nag-remain. Nakakay contentment sa imong kasing-kasing. Pinaka the best nga example sa joy is pagpangalagad sa Diyos. Dili nimo ma-explain unsa ang kalipay sa pagpangalagad sa tumboy nga Dios labi na mabati nimo ang iyang presensya. Muna siya ang tinuod nga kalipay. Muna siya ang tinuod nga joy. The joy of the Lord is our strength. Ang kalipay sa Ginoo mao ang atong kusog. So kinsa ko dili ganahan nga malipay ang atong buhay nga Dios. Kapag once malipay ang atong buhay nga Dios, siya ang atong mahimong source of our strength. Hallelujah. So salamat kay sa Ginoo sa iyang gihatag sa atong panalangin sa joy nga atong angkon. Hallelujah. Next is wisdom. Kining kaalam. Kaalam nimo sa imong pag-eskwela, kaalam nimo sa imong sa ato ang everyday nga pagpanginabuhi. Kinahanglan nato ning kaalam nga nagagikan diha sa tunggoy nga Dios. Pag wala ning kaalam, kani wala imong giya sa imuha kung kana nga butang is buhaton pa nimo. Kay kaning wisdom or sikining pag-iya sa Holy Spirit, discernment. Ma-discern nato ang tama o mali pinagi sa wisdom maghatag sa tunggoy nga Dios. Hallelujah. James 1:5. Apan kung adunay uban kaninyo nga nakulangan sa kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagahatag sa tanan nga kadagaya o sa walay pagpamuyboy o kana ikahatag kaniya. Proverbs 2:6. Kay si Jehova muhatag og kaalam gikan sa iyang baba, magagula ang kahibalo ug pagpasabot. So ang kanilang kaalam isuon is gikan sa baba nagagula. Gikan sa baba nga nagagula sa kahibalo ug pagpasabot. Gikan sa baba sa tumboy nga Dios nagagikan ang kaalam. So, dako kayo ato ang pagpasalamat aning wisdom nga ginahatag sa tumboy nga Dios. Hallelujah. Kaning knowledge of wisdom, pares man yun sila, no? Ang knowledge is kanang mag-gain lang nimo. Matunan nimo siya sa imong mga mahibalaan, pero kaning wisdom is application na. Application nimo sa imong mga natunan. Ana isuon. So, ang wisdom nga nagagikan diha sa atong Ginoo is isa sa ato ang mga kinahanglan sa pagpangalagad diha kaniya. Next is fruitfulness. Pagkamabungahon. Praise the Lord. John 15:4-5. Managpabilin kamo kanako ug ako kaninyo. Magaingon nga ang sanga dili makabunga gikan sa iyang kaugalingong lawas. Ay kaugalingon, gawas kung kini nagapabilin sa punuan. Sa maong pagkaagi bisan kamo dili makabunga gawas kung kamo magapabilin kanako. Ako mao ang punuan sa paras. Kamo mao ang sanga. Kung kinsa ang magapabilin kanako ug ako kaniya, kini pagabunga ug daghan kay kung magabunga mahibulag kanako wala kamoy arang mabuhat. So mao ang Ginoo ang branch.
kita ang sanga. Punuan. Ang- Punuan. Ang punuan. Kita ang ata ang Ang sana. Ginoo ang punuan, kita ang sanga. Mm. So verse ani, punuan, kinikita ni. Pag once nga matanggal ni, isa, unsay mahitabo? Malaya. So inana ang atong kinabuhi, dili ka magmabungahon igsuon kung mulayo ka sa punuan. Kung muhawa ka sa punuan, wala, malayo jud ka, malaya ka, maluya ka, matibulaag ka. Hallelujah. So, ang panalangin sa Ginoo hining pagkamabungahon. Unsa ning mga bunga sa Espiritu sa fruit of the Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Pag mabungahon ka nga Kristohanon, dapat naani sa imong kinabuhi. Dili pwede nga kaning naalang kay love, naalang kay joy, pero wala kay peace. Eh, dili man gina siya gitawag nga fruits. Gitawag ni siya nga fruit. Meaning, isa lang siya. Dili pwede nga, pas ani, isa lang sila. So, dapat magkuyog yun na sila isuon. So, muna siya ang mga bunga na atong bunga sa ato ang pag once nga mabungahon ta sa pagpangalaga diya sa tuboy niya. Sa atong character na ang ato ang mga pinaiya, maangkon nato ni siya. Nani sa ato Amen. Hallelujah. Last igsuon. Last na. Hallelujah. Kining hope, paglaom. Amen? Romans 15:13. Karon ang Dios sa paglaom magapuno kaninyo sa bukos nga kalipay ug pakigdait diha sa pagtuo uban sa kadagay sa modagaya kaninyo ang paglaom diha sa gahom sa Espiritu Santo. Hallelujah. The best kaayo nga panalangin nga atong naangkon sa Ginoo is kining paglaom. Once yung mga lagat ka sa Ginoo, naaman ni mga pagsulay sa atong kinabuhi, siya ang atong mahimong paglaom. Kay dako kayo yang plano sa atong isuon. Yung siya nga, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Amen? Basta-basta ba na nga promise nga gihatag sa itong Ginoo? Dili basta-basta isuon. Ingon siya nga, plans to prosper you, pagdagayaon ta ka. Plans to give you hope. Tagaan ka niya og paglaom. Tagaan ka niya og maayo nga mga panalangin. Hallelujah. So, kani mga igsuon, uban lang ni sa mga sab lang ni. Dili na daghan pa kaayo og mga panalangin ang Ginoo nga gihatag diha sa tuha. Even ang atong gininhawa is dakong panalangin nga atong angkon sa Ginoo. Daghan pa kaayo og panalangin nga gihatag ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Kung angay natong pasalamatan, dili na natong maisa-isa kay daghan kaayo suod. Hallelujah. Amen. Sa atong pagtapos, ako ibilin sa inyo in Psalms 96, verse 9, gaingon, O managsimba kamo kang Jehova sa katahom sa iyang pagkabalaan. Managkurog sa atubangan niya tibuok nga yuta usbon ko. O managsimba kamo kang Jehova sa katahom sa pagkabalaan. Managkurog sa atubangan niya tibuok nga yuta. Ang pinaka-the best nimo nga ma-offer karong oras sa igsuon sa Ginoo is ang imong mga pagdayeg. Hallelujah. Hinayon akong tanan sa pagpalindog.